Nandito kami ngayon sa Batangas Port at ang oras ay 6:23 ng umaga. Pupunta kami ngayon ng Mindoro para mag-Mindoro Loop. Kaya papasyalan namin ang Oriental at Occidental Mindoro. First time ko palang pumasok dito sa Batangas Port at sumakay ng Roro, kaya wala akong idea at puro tanong lang din naman ako. Gayon din siguro itong ibang mga sasakyan na kasabay ko na papasok ng port. Naisip ko na baka mga first time lang din nila pumasok dito sa port. Dahil parang nawala sila sa pila ng mga sasakyan na papasok na dito sa port. Kaya parang singit na lang nila. Napansin ko sa right side ko na ang pila ay para sa mga sasakyan na kailangan magpatimbang para malaman siguro kung sila ay overweight. At sa left side ko naman ay para sa mga non-roro like employees, port clients, park and save, and drop or pick up passengers. At buti naman at nasa tamang pila ako na sasakay ng Roro papuntang Calapan Port. Dito din pala ang pila ng mga sasakyan na patungo ng Abra de Ilo, Katiklan, Romblon, Kulasi, Cajideocan, Masbate, Cebu, Balatero, Bacolod, Antique at Iloilo. Meron din 65 pesos na parang terminal fee na babayaran bago ka pumasok ng port. Umalis pala ako ng bahay ng 4:20 AM at nagkita kami ni Jeng sa Peton, kilometer 44 sa may SLEX southbound. Umalis kami ng SLEX ng bandang 5:30 AM para mahabol namin ang 7 AM na biyahe ng Roro.
na yun. Ano, papo. Kasi kay Sir Diana, magkatabi. Akin na po to. Dalawa po kami. Thank you. Tayo dyan sakay. Ha? Oh, ito na yung pila eh. Thank you, sir. 8:17 AM nang start na kami pasakayin. Hindi kami nakasakay ng 7 AM na schedule ng Roro dahil as per advice is 1 hour before the departure is dapat andito na sa port. Although delayed na din yung alis ng Roro dahil almost 8 AM na nakalis yung 7 AM na schedule. Montenegro na ang nasakyan namin na Roro at nasa 140 ng pamasahe dito. Kalapan, sir? Oh, Kalapan? anong date, sir? Ay, diyan yung ticket. Kasama na yun. Eto dito, sir. Ito, kakaroon ko. Thank you. Kalapan, sir? Magkakasama po kayo. At resibo po nyo yung anim na magkakasama. Saan resibo na lang kasi? Saan resibo lang kino? Tatlo nasa loob na. Okay. Pato na po kayo. Wala na kayo kasama doon. First time ko lang sumakay ng Roro kaya magkahalong kaba at excitement. Kaya memorable din. Sabi nga daw, pag first time hindi mo makakalimutan. Kaya tara na, sama kayo sa biyahe namin.
boss na pilaw na tayo, boss. Ha? Pilaw na. Wala pa po. Nakagana to, boss? Na-record? Ah, Sir, baka mas hindi ko sir. Bisita lang. Yung ano ko, ano rin eh. Ito rin eh. oo nga. Oo, ninja. Oo. May bata pa eh. Oo. Response ka naman sir. Oo. Kalakasan pa rin yun eh. Ano yun sir eh? Yung bilhin ko sana sir, 6R. Kaso lang, puta na. Yun ang sinasabi yung risk ko dito. Profit ko kasi oh, score na sir. Okay, saan tayo? Hold the leather strap wrapped around your waist and securely tie it in front of you. Meron kaya sa taas? Ang barata eh. Yan. Use the light to signal your location. When necessary, latch on to the instrument ready to fire. Make sure you have your laptop securely locked on the integration. Wala eh, open eh. Open. Ayun o. Pupunta na dito. Ayun. Jeng, sa'yo to, Jeng. If there's a key to your ATM No. card, make sure to remove loose items from your pockets. Keep yourself afloat, with your life jacket, and conserve your energy by keeping calm. Our crew will do their best to keep you safe Yan, as Jay. they seek rescue as soon as possible. Ay. Medyo nahirapan din kami makahanap ng upuan ni Jen. Puno na din kasi. Buti na lang si ma'am tinawag ako dahil may isa pang bakanting upuan sa side nila. Shout out po ulit kay ma'am. Maraming salamat po ulit. Kaya magkakaiwalay kami ng upuan. Ay, meron. Ay, thank you. Oo. Ito sir, makabakante. Sige. Sa taas eh, puno na. Oh, parang open eh. Ay, open. Oo. Ay, Hindi ko na tinignan eh. Oh. Ha?
Tara, Jeng. Tara. 8:55 AM na din nang umalis itong sinasakyan namin na Roro. Magbe-breakfast na lang muna kami at dip saglit para makapagpahinga. Dito na namin na-meet si Sir Neil Costolero na nakatala sa akin ng India. Nakasabay namin siya sa Roro. Papunta daw siya ng Antique. Thank you for your service, Sir Neil. 11:13 AM, nakarating na kami ng Calapan Port. Pababa na kami ng Roro. Papapicture muna kami saglit sa labas, then magpapagas para diretso na ang biyahe para sa aming Mindoro Loop.
tapos na din kami magpagas. Dadaan muna kami sa Santo Niño Cathedral para manalangin na gabayan at maging ligtas kami sa aming biyahe paikot ng Mindoro. Malapit lang naman ang Santo Niño Cathedral from Calapan Port. Nasa 2.6 kilometers lang naman or 7 minutes. Saan po yung ano, Santo Niño Church? Ito po. Thank you po. Thank you po.
pala ang Santo Niño Cathedral na kilala din bilang Calapan Cathedral. Isang Roman Catholic Cathedral sa Calapan Oriental, Mindoro na alay sa Santo Niño. Ito ang luklukan ng Apostolikong Bekaryato ng Calapan at minarkahan bilang makasaysayang estruktura ng National Commission for Culture and the Arts. Saan ang entrance to? Akin na. Pabila akong dalawa. Magkano isa? 10 po, isa po. Ano ng simbahan? Sarado? Yung simbahan? Hindi nga naintindihan na. Ayun. Hindi, sarado. Ayun. Ayun. Oh, hindi mo tayo. Hindi ka rito. Oo, yung katedral niya. Yung. Kapitolyo, di ba? Sabi mo? Oo. Pero yung Kapitolyo, pabalik na tayo pag pauwi na. Pero dito rin yon. Oo, dito rin yun. Malapit na rito rin. Hindi daanan na natin. O against Oo, against tayo eh. Ang simbahan at misyon ng parokya ng Calapan ay itinatag noong 1679 ng pari na si Diego de la Madre de Dios, isang Angustian Recollect. Sa ilalim ni de la Madre de Dios, ang simbahan ay pinatibay ng mga pader na bato dahil sa madalas na mga paglusob ng mga Moro sa isla. 2 tore ng bantay at 20 kanyon ang na-install din sa simbahan at sa paligid nito. Sa isa pang paglusob ng mga Moro noong Oktubre 23, 1754, si Andres de Jesus y Maria noon ay pari ng parokya ng Calapan at maraming tao na sumilong sa simbahan ay kinuha bilang mga bihag at dinala sa Mindanao. Noong Agosto 1881, ang simbahan ay sinunog at muling itinayo noong 1887. Ang revolusyonaryo noong 1898 bago ang digmaang Pilipino-Amerikano ay sinakop ang simbahan. Noong 1936, ang apostolikong prefektura ng Mindoro na noon ay binubuo ng mga kasalukuyang lalawigan ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Romblon ay hinati mula sa mga teritoryo ng mga diocese ng Haro at Lipa. Patungo sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945, ang simbahan sa pagkakataong ito ay inakupahan ng mga Amerikano at ibinigay sa mga Pilipino sa parehong taon. Time check, 12:15 PM at paalis na kami ng Santo Niño Cathedral. Hanap na lang kami sa daan kung saan kami makakapag-lunch.
habang patungo ng Puerto Galera, nadaanan namin ang sikat na Tamaracos. Gusto pa sana namin na matagal pa dito, kaya lang hindi pa din kami nakapag-lunch. Kaya nagpa-picture na lang, then alis na. (3:02 PM) dito na kami nakapag-lunch sa may Rexis Bulalabs. Dito pa din sa may Puerto Galera. At sa likod ng resto nila ay napansin ni Jeng yung mga paniki na nakatapo sa mga puno. Nagulat ako dahil halos kasing laki ng mga manok yung mga paniki. Ayan sila, ang dami nila at ang lalaki. Halos kasing laki ng mga manok yung laki nila. PM na nasa Abra de Ilog na kami. Sa parting ito, hindi nakita ni Google Maps ang daan. Siguro dahil putol na yung kalsada. Rough road na siya at may mga ilang parte ng kalsada na ginagawa at sinisemento na. Mahigit 2 taon ko din sinubaybayan yung paggawa ng kalsada at mga tulay sa parting ito ng Abra de Ilog. Dahil noon pa namin binabalak ng kasama kong si Jeng na mag Mindoro Loop. Pero dahil sa schedule, minsan hindi magkatagpo. Minsan naman ay may pag-ulan. May mga napanood din kasi akong mga vlog na dumaan sila dito sa Abra de Ilog, nabasa ang kalsada. Nakita ko na very challenging dahil sa kapal ng mga putik at hirap talaga sila. Kaya yun yung mga iniiwasan din namin na ma-experience. Yung una kong mga napapanood na vlog ay isa pa lang yung tulay na nadadaanan. Kung hindi ako nagkakamali ay yung unang tulay na madadaanan pag galing ka ng Abra de Ilog Port going to Puerto Galera. Tapos nun puro rough road na. Then may 2 ilog na tatawidin pa at isang napakalupit na palusong at paahon na rough road. Gaya na ito, isang malupit na palusong din ito. Tapos may mga kasulubong ka pang mga kambing. Sa ngayon, gawa na din yung mga ilang tulay. Kaya nabawasan ng isang malupit na palusong at paahon na rough road. Meron na lang isang tulay ang di pa tapos, kaya may isa pang tatawirin na ilog. After ng Abra de Ilog Challenge, the rest is okay na. Lihataw na ulit. Malaking ginawa din sa mga motorista pag natapos ng gawin itong mga kalsada. Ang sarap din ang feeling na yung matagal na naming plano ay natuloy na din. Yung dating napapanood ko lang sa mga vlog ay actual ko nang nakikita ngayon. Get
tuwirin. Medyo challenging din ang pagtawid dito sa ilog dahil mabato. Hindi naman kataasan ng tubig, pero pag umulan daw ay malakas ang agos ng tubig. Nagpatulong na lang din ako sa mga lokal na taga dito para itulak ang motor ko para sigurado. Pero medyo nahirapan kami dahil may malaking bato na kumalso sa motor ko habang tumatawid kami. Mabuti naman at wala kaming naging problema. 5:39 PM na, dapat makarating kami sa Abra de Ilog Port bago magdilim. Puro patag na kasi after ng Abra de Ilog Port. Mahirap kasi kung rough road tapos madilim. Tatagal ang biyahe namin. Wala pa kami masagap na signal kaya hindi namin makita sa maps kung gaano pa kalayo ang Abra de Ilog Port. Gaya nito, isang mahabang palusong na rough road ulit. Muntik na din ako dun ah. Akala ko sisemplang ako. Medyo mabilis yung palusong. Kahit na magpreno ako, dumudulas ako pababa. Kaya dapat alalay din sa foot brake. Mabuti at tuminto at nagbigay din yung kasalubong kong kotse. Inantay niya muna ako makababa. Maraming salamat po sa driver.
na yata yung unang tulay na madadaanan pag galing ng Abra de Ilog papunta ng Puerto Galera. Kung ito yun, patag na lahat ng kalsada at wala ng rough road. Makakahataw na kami. .6:57 PM na nang makarating kami ng Mamburao. Ito ang provincial capital ng Occidental Mindoro. Madilim nang dumating kami, mukhang brown out. Palis na sana kami nang buti nagkaroon ng ilaw. Ang Mamburao ay orihinal na tinirhan ng mga taong Moro at isa sa kanilang mga kuta sa isla ng Mindoro. Ang pamayanan ay ang unang isa sa Mindoro na nilusob ng mga Espanyol. Kanilang napag-alaman na ito ay isang mayamang bayan. Ang mga Espanyol at ang kanilang mga kalyado na pintado ay umatake at nakuha ang populasyon. Ang mayaman sa kanilang mga bihag ay pinayagang tubusin ang kanilang sarili. Sa kanilang mas mahusay na mga sandata at kaalaman sa mga estratehiya sa digmaan na ginamit sa kanilang katatapos na reconquista. Ginamit nila ang pamamarang ito sa buong mga isla at sa pamamagitan nito ay kumita ang mga Espanyol ng kanilang ginto. Noong Enero 1, 1570, nagnais ng higit pa si Miguel Lopez de Legazpi ay nagpadala ng isang plota ng 15 barko mula sa Panay na pinamumunuan ng kanyang apo na si Juan de Salcedo upang masakop ang bayan ng mga Moro. Ang isa sa pang-ekspedisyon ay pinadala sa Mamburao na pinamumunuan nila Salcedo at Martin de Goiti na may layuning itatag ang presensya ng Espanya sa Mindoro. .7:25 PM dumaan kami dito sa Nuestra Señora del Pilar Shrine in Paris. Kaya lang di na namin naabutan na bukas. Hanap na lang din kami na pwede namin matulugan since mga pagod na din kami. Bukas na lang namin itutuloy ang aming ride. Hanggang dito na lang muna and thank you for watching.